Ganito pala mga tol kalala yung mga naging pinsala o pagkasira ng mga US bases at assets ng Amerika dito sa Gulf region sa Middle East, no? Matapos sa mga pag-atake ng Iran dito sa nakaraang gera nila o digmaan nila mga tol. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, bago natin to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay araw-araw. So pag-usapan natin to. Yung mga naging sira ng mga assets ng Amerika, US bases ng Amerika dito sa Gulf region matapos nga ang mga pag-atake ng Iran. Don't get me wrong mga tol, marami ding nasira sa Iran. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, kung ano yung mga naging sira dito sa Amerika. Kasi maraming umuugong na usap-usapan na ganito pala ka-fragile yung mga US bases. Kumbaga hindi nila naprotektahan sa kabila ng sinasabi nilang sila ang world's top military, sila ang pinakamalakas sa buong mundo. Pero Iranian strikes during the 2026 conflict caused widespread severe damage to over 15 US military bases across the Gulf, including critical sites in Qatar, Kuwait, Bahrain, and Saudi Arabia. No? So pag-usapan natin to mga tol, panoorin natin mula rito sa WION. A new report suggests the damage inflicted on U.S. military bases during the Iranian war is far greater than publicly disclosed. The report says Iranian strikes hit key American installations across West Asia, including... So sabi sa report mga tol, mas malala pa daw ang tinamong pinsala ng US bases kesa doon sa mga lumalabas lang sa report, kesa doon sa mga ibinabalita lang. No, is mas malala pa pala daw ang naging pinsala ng mga US bases. Kumbaga hindi ibinabalita mga tol, no? So eto na, pinapanood na natin sa balita ngayon. Including the U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain, major bases in Kuwait, and even advanced THAAD and Patriot missile defense systems in the UAE and Jordan. It raised serious questions about the vulnerability of America's regional military network. So ito ngayon yung serious question, yung vulnerability, no, ng mga bases ng Amerika. So kung ganun pala kadaling masira o kung ganun ang katinding pinsala na tinamo ng mga US assets, kumbaga anong magagawa ng mga US bases? Kasi 'di ba, isa sa mga dahilan kung ba't nagtatayo ng US bases is para protection din daw, 'di ba? No? Anda dyan ng puwersa ng Amerika, protection. Pero dito sa mga maipapakita o dito sa makikita natin, ipapakita rito yung kumbaga natamong pinsala ng Amerika. The true scale of damage to U.S. military assets in West Asia may have been far worse than Washington publicly admitted. Far worse than Washington publicly admitted. Mas malala pa kaysa dun sa sa inamin o dun sa inadmit ng Washington. According to an investigation by the Washington Post, Iranian strikes damaged or destroyed at least 228 structures or pieces of equipment across 15 U.S. military sites. Durog yung mga eroplano. Sunog eh. Ito yung mga tinamaan siguro ng drone or missile attack ng Iran. The report, based on satellite imagery analysis, described attacks on hangars, radar systems, US Air Force, aeroplano ng Amerika, hati sa gitna fuel depots, communications facilities, and air defense networks across the region. Bagamat meron sila mga air defense system, may mga nakalusot pa rin talagang missile. Bahrain and Kuwait accounted for nearly half of the total damage identified in the investigation. In Bahrain, the U.S. 5th Fleet headquarters in Manama was among the most significant targets. Satellite images reviewed by the Post show damage to satellite communications equipment, Patriot missile systems, and facilities linked to naval operations. Mga Patriot missile, damage din. The strikes also hit Rifa and Isa air bases in Bahrain, where Patriot missile defense equipment was reportedly damaged.
So marami ding napinsala no dito sa US bases. Ang lamang lang talaga ng Amerika mga tol, malayo kasi yung mismong bansa nila. Hindi aabot doon yung mga missile ng Iran. Unlike dito sa Iran, yung mismong bansa nila napipinsala. Hindi lang basta military base mismong bansa nila. Kuwait faced some of the heaviest attacks. The report says multiple American installations, including Camp Arifjan, Ali Al Salim Air Base, and Camp Buring, suffered damage. Radar domes, power facilities, fuel storage sites, and air defense infrastructure were all hit. 6 U.S. service members were also killed in strikes in Kuwait. The investigation further states that Iranian sites managed to damage some of America's most advanced missile defense systems. Most advanced missile defense system pero na-damage pa rin. Report reveals far greater damage to US bases in West Asia. THAAD radars and associated equipment were hit at Muwafaq Salti Air Base in Jordan, as well as at 2 sites in the United Arab Emirates. Patriot batteries were also targeted across Bahrain and Kuwait, raising questions over the effectiveness of U.S. air defenses against drones and precision missile attacks. O anong masasabi nyo dyan? Ito yung mga nagre-raise ngayon ng question. Ito yung mga tanong. Gaano nga ba talaga ka-epektibo yung mga defense system ng Amerika kung tinatamaan pa rin o matindi nga daw ang naging pinsala ng kanilang mga bases. Bagamat marami silang advance, milyon ang halaga mga tol, no? Kumpara natin dun sa ginagamit na pag-atake ng Iran ng mga drone for example. Milyon ang halaga nitong mga missile na to, like for example yung mga Patriot, THAAD, missile defense system mga tol. Milyon ang halaga niyan. Pero ang tanong ngayon, gaano ba ka-epektibo to? At nadurog pa rin o talagang matindi pa rin ang tinamong pinsala ng mga US bases mula sa mga pag-atake ng Iran, mga tol. No, o di kayo na sumagot niyan, no? Lalo-lalo na yung mga maka-Iran diyan o dun sa mga maka-US, pagtanggol nyo. In Kuwait, satellite communication sites at Al Udeid Air Base were struck. In Saudi Arabia, an E-3 Sentry Command aircraft and a refueling tanker were reportedly damaged at Prince Sultan Air Base. Pero again mga kapatid, hindi pa rin to maikukumpara sa pinsalang tinamo mismo ng Iran. Kasi itong mga bagay na to mga tol, maibabalik yan mapapalitan yan. Mabilis lang, sobrang bilis. Pero yung mga nawalang personalidad, buhay, napakahalaga dito sa Iran. Isa na yun kasi sa damage na tinamo ng Iran. Like for example mga tol, sa unang bugso pa lang, yung kanilang supreme leader, diba, na si Ayatollah Ali Khamenei. Yun ang unang-unang talagang tinarget na wala. Siyempre mas matindi pa yon mga tol kaysa sa mga damages sa mga facilities kasi siyempre mahalagang personalidad yun para sa Iran. At bukod doon, syempre yung mga tulay, yung mga facilities, mga building sa Iran mismo. Ito kasi mga US bases lang yan. Hindi naman bansa ng Amerika yan . May makakalusot at makakalusot. Lagi namang ganun mga tol . Wala namang perfect system. Kumbaga, wala talagang air defense system na perpekto. Bagamat may ganun din ng Iran, galing Russia at China, hindi rin naman naging epektibo, di ba? So kung titingnan natin, pareho lang. Siguro yung mga ganitong balita mga tol is hindi kasi pro-US tong India. Sa totoo lang. Pero totoo naman din na parang lumalabas na mas matindi nga talaga ang natamong damages o pinsala ng Amerika kesa doon sa ibinabalita. Well, ganun din naman talaga, may pagtatakip. Kung sa Iran nga mga tol, sa social media panalo sila . Di ba? Sa social media nga panalo sila pero lumalabas sa balita na talagang rin sila, talagang dinurog din sila ng husto. Anyway, mga kapatid, ano ang inyong masasabi tungkol dito? No, pwede kayo magbigay ng komentaryo, pwede kayo magbigay ng inyong reaksyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat.